Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na kung manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video, politics tayo guys. Senator Rizal Taveros, tinawag na trabahong tamad itong price ceiling o paglimita ng presyo ng bigas. So alam naman natin, di ba, nagdeklara sa Pangulong Bongbong Marcos, naglabas ng Executive Order number 39 na pagdating ng September 5, kinabukasan yan guys. Pagdating ng September 5, dapat ang regular milled 41 na lang. At ang well milled magiging 45 na lang. Yan yung ceiling nila. Hindi na pwedeng dapat tumasdan, pwede ka daw hulihin ng pulis, ng DTI, at kung sino-sino pa mga nasa gobyerno. Pero, ang tanong dyan, totoo ba yan na parang lumalabas talaga si Pangulong Bongbong Marcos, pag unang pakinggan, maganda, parang may malasakit talaga sa bayan. Kasi, alam naman natin, nag-aalburuto na ng tao. Kahit ako, namamalengke ako guys, mataas na yung bigas, mataas pa yung gula, halos lahat, asukal, halos lahat. Kung namamalengke kayo, makikita nyo talaga. At hindi lang yung mga namimili ang namumblema ngayon at dumadaig, even yung nagtitinda guys. Karamihan kasi dyan sa mga nagtitinda sa paligiran, yung mga maliliit lang, inuutangan lang nila yan, yung kanilang puhunan, sa mga Bombay. Pumapatol sila sa 5-6 para may punan, may pangbenta, may pantubo. Ngayon sumasakit din ang ulo nila kasi kada may bumibili, nagre-reklamo. Siyempre, ikaw na nagbebenta pag may nagre-reklamo, di ba, parang ano yun sa'yo eh. Di ba? Hindi yun maganda kasi parang nare-reklamo yung paninda mo. Kahit maliliit lang ang tubong pinapatong dahil nga sa sobrang taas na ngayon ang kamatis guys. 10 piso hanggang 13 na. Isang kamatis. Kasi ang kilo nito nasa 200 sa ngayon ha. Sa mga palengke, sa talipapa, ganyan ang presyo ngayon. Kaya sobrang hirap na. Kaya itong binalita nito, maraming natuwa. Siyempre, sino ba namang ayaw, di ba? Maganda naman yung layunin ng Pangulo. Pero maraming nagtatanong dito, totoo ba to o maitutupad ba to o baka lalo lang masira? Sabi ni Rizal Ontiveros. Kasi nga ito, pambanid solusyon lang to, di ba? Pambanid solusyon lang to. So, tingnan natin na mas malalim pa itong issue na to, guys. So, sinasabi ng gobyerno at mga nakarang araw, di ba, nakita natin na may nakita daw silang mga hoarder, mga bodega, pinakita yan sa social media, sa TV, na mga bodega-bodegang bigas, kaya daw tumataas ang presyo ng bilihin. Pero, ang tanong natin dito, bakit walang nahuhuli? Di ba? Ang nahuhuli lang, bodega lang, nasaan yung mga may-ari niyan? Di ba? Kasi kung talaga seryoso ang gobyerno para bumaba ang presyo, dapat may mga makulong dito. Sa mga smuggler na to, sa mga hoarder na to. Kasi wala pa nakukulong guys. Simula nang umupo si Pangulong Bongbong Marcos at nung nagsona siya, nangako siya na bilang na ang araw nyo, mga smuggler at hoarder. Hanggang ngayon walang nakukulong. Hanggang ngayon walang nahuhuli. Puro lang mga bodega. Di ba? Paano kakasuhan yung bodega? Diba? Wala pa po nakakukulong. Di ba? At ang sinasabi dito, ang pinaka-apektado dito ay yung mga retailers o mga nagbebenta. Una-una, kinuha nilang mahal eh. Mahal yung bigas tapos ibebenta mo ng 41 o 45. Eh di lugi pa sila, di ba? Kaya nga, ito yung babala. Actually, yung kay Rizal Ontiveros at si Kiko Pangilinan nagsabi din dito na ito yung babala. Baka mas malala pa ito sa COVID pag nagkataon. Dahil pagka wala na nagbenta, saan bibili ang tao? Lalong tataas. Dahil ayaw nang magbenta ng mga traders dahil nga mataas ang kuha nila sa mga magsasaka. At meron tayong nababalitaan ngayon guys na malalaking grupo ng mga magsasaka baka mag-rally daw sila. Kasi nga nasa balita ngayon itong dalawang grupo ng mga trading center sa Central Luzon
Meron yan sa Bulacan, sa Laguna. So, itong Intercity Industrial uh, Estate at Golden City Business Park, ito yung mga bagsakan ng palay. Sila yung rumirekta sa mga magsasaka natin para bilhin nila. So, yung mga sa mga involved dito, itong si Tony Santos, Mario Tolentino, Ros de la Mian. So, sila yung rice trader. 'Di ba? Sila yung mga bumibili talaga sa mga palayan. At ang ano nito, matindi nito, nabili pala nila yung mga palay. Sa ngayon na nabibili nila sa farm gate, guys. Sa farm gate ka lang, 25 to 32 na. Farm gate pa lang yan. Wala pa yung transportation yan. Wala pa yung gigilingin yan. Palay pa lang yun. So, suma total guys, pag inad mo to, kung ang farm gate ay 32 to 33 pesos, so papatak, kailangan sila bumenta ng 49 pesos sa palengke. Kailangan nila maibenta ng 49 pesos kada kilo. So ngayon, paano mo ibebenta ng 49 pesos kung ang sinasabi ng Pangulo, 41 pesos lang? Eh, lugi pa sila ng 8, di ba? Sino ba naman ang negosyanteng magninegosyo ng walang tubo, lugi lang, di pagod lang. Di ba? So, ang mangyayari dito, pagka hindi nila nasawata, itong mga smuggler at saka mga hoarder na sinasabi, naku po, lalo tayo magkakaproblema. Lalo na mga magsasaka. Siyempre, kasama rin tayo. Kung wala nang gusto magbenta, paano tayo bibili niyan? Di lalong tataas ang presyo. Ito yung sinasabi na mas malalim na dahilan. Dahil kung mahina ang gobyerno, kung hindi ito makulong, mamakasuhan, same old story. Wala lang yan. Lalo lang nagpahirap yan sa magsasaka. Di ba? Kasi wala nang bibili ng palay nila kung ang farm gate nila ay 32 to 33 pesos na. Di ba? Di marami pa pagdadaan ng proseso, gigilingin pa, gagamit pa ng transportation na expenses, di ba? May mga labor pa yan. So, malaki ng gastos. Kaya yung 49, ay yung 41 to 45, lugi talaga. Lugi daw. At ito ang hinahin nila. Baka nga mag-rally sila. Pero sana maayos naman nila dahil kung hindi, lalo tayo magkakaproblema. Dahil sa shortage ng bigas na talaga namang dinadaing ng tao. Kaya kung hindi talaga masolusyonan ni Pangulong Bongbong to, kung banay lang ang solusyon niya, kung trabaho tamad lang ginagawa, lalo lang tayo magkakaproblema. So, sana pagbutihin ng gobyerno, talagang may pakita kayo na talagang smuggler. Pakita nyo dyan sa social media, di ba? So, ito yung mga smuggler, ito yung mga order, kasuhan na kagad para may makulong. Kasi baka mangyari dyan, guys, matulad tayo doon sa asukal. Kung maalala nyo, di ba, meron din nung tumataas yung asukal na hanggang ngayon di pa naman bumaba, 110, 100 ang asukal per kilo, di ba? Nung time na bumubulusok pa lang siya, kasi galing sa mura, mga 60-70 lang ang kilo nun. Nung bumulusok ng 100 per kilo hanggang 110, marami na rin nagreklamo, di ba? So, pagkatapos magreklamo ng mga tao, meron na siya pinapakita mga asukal daw na na illegal o mga hoarder or smuggler, di ba? Isang barko dyan sa may Subic prison sa Subic, guys, sa may Bataan. Yan, sa may Subic nga. So, ngayon, baka nilabas sa media na ganun daw, parang illegal daw, ganyan. Pero kalaunan na napag-alaman na legit pala. So, baka ganito rin ang mangyayari sa pag-raid nila sa Bulacan. Mamaya, legit lang din pala yan, hindi nila mapatunayan. Kasi binigyan pa ng 15 days para magpaliwanag. Kung legit pala yan. Kasi may na-interview sila, sabi nung bagong dating lang yan, hindi po yan matagal na naka-stock, sabi nung mga nasa bodega. So ngayon, imbestigan muna para malaman natin. Pero kung nakataon, yung mga yan, legit pala yan, hindi naman pala hoarder, wala na naman silang kakasuhan at kukulong. Wala na mangyayari, magkakaproblema pa tayo ngayon. Diba? So, ganun lang, parang press code lang ang lumalabas. Kaya kailangan action, malaman natin. Kaya yan sana pagbutihin ng ating gobyerno dahil kung hindi,
lalo lang magkakagulo ang mga tao, lalo lang ang problema at lalong dadaig. At siyempre, pagka ganun, hindi na natin alam kung ano pwede mangyari sa gobyerno. Baka pag may nakita sila nagrarally na, baka sumama na lahat, di ba? So, kailangan maayos to, lalo na sa mga farmers, sila talagang direct ang tinatamaan. At sumunod tayo kasi tayo kumakain ng bigas, di ba guys? So, yun po So, abangan natin kung ano ang maging feedback nito, maging update kung naayos man. Sa 5, titingnan natin kung matutupad dyan. Lalabas tayo, titingnan natin sa palengke kung magkakatotoo ngayon. Right, so ganito lamang po. Thank you very much po.